Napaisip ako dito, Cooks, sa Alin? Mateo 6:6. Pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isarado mo ang iyong pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Bakit yung mga INC? Kukulitin ka talaga nila pag hindi ka na sumasamba. Ano ba talaga? Habol ba nila yung donasyon? Hala. Yung Kasi nga, hindi naman talaga English ni Cristo yon. Ang INC, ang ibig sabihin, I need cash. ayun. Kaya naman pala. Hala. 'Di ba? Pwede ka naman magdasal kahit sa kasulok-sulukan ng kwarto mo. Kahit sa lugar. Yes, oo. Yan nga ang tanong ko din eh. Bakit pinipilit ng Iglesia ni Cristo na pumunta ka sa kapilya para magdasal? Tapos dapat nakabihis pa na maganda, sapatos, pantalon, polo. I mean, doon, ang ganito nilang ba yung Diyos? Paglabas mo ba ng kapilya, wala na ang Diyos? Kaya nga, Nagigits tama. mo ako? Di ba? Bakit ganun? Kailangan maayos yung damit. Huhusgahan ka ba sa pananamit mo o sa puso mo? Sa church Yan naman hindi kasi ko may maintindihan sa laga. INC. Sa church kasi may Yun na nga laga. eh. Yun na nasa isip ko lagi eh. Hindi kayo yun talaga yung yung gusto nila mangyari dahil sa lagak. Nangihinayang sila. Tsaka yung nakakapagtaka yung paghihiwalayin yung mag-asawa, tapos bukod yung samba ng mga anak. Bakit gano'n? Ay, sa part na yun, agree ako doon, Kukay. Sa part na hiwalay yung lalaki at babae, para naiwasan yung kwentuhan, ganun-ganon. Para na-concentrate talaga sa pakikinig sa Doon na part, agree ako doon sa INC. Pero ano part na pagkakaiba yan. noon? Ano pagkakaiba noon na, di ba, yung ibang church hindi pinag-iwalay kasi nga sasabihin nagkukwentuhan or kung ano pa man. Pero ano ba pinagkaiba noon sa nagsisimba, separate nga lalaki sa babae, pero hindi bukal sa puso niya. Ano pagkakaiba? Yun na nga eh. Hindi na nga bukal sa puso nyo dahil magkatabi kayo, kwentuhan pa kayo ng kwentuhan. In fairness, nung naging INC ako, yan talagang isa sa pinaka striking na napansin ko, no? Talagang, hala, bakit magkahiwalay? Tapos napansin ko, ay, effective siyang ganito. Talaga na, concentrate ka talaga. Yung mag-asawa, magsasota, talagang concentrate sa pakikinig kasi magkahiwalay ang lalaki at babae. Ilan taon Hindi ka naman naging ibig sabihin INC? ng pinaghihiwalay nyo. Ha? Ilan taon ka naging One INC? 1 year lang yan eh. 1 year ba? 1 year and a half. Kasi madami ako napansin na medyo mali talaga. Kaya, yun na nga eh, parang mali. Oo. Magtatanong naman ako sa sa isang pastor. O diyan ako na ba ang tawag ng ministro? Puro naman sa Biblia. Alam mo yun, pupunit sila ng talata sa Biblia. Hindi, nasa talata yung kapatid. Yung paglalagak, nandito yan. Tapos, ang pagsasamba, dapat laging inuuna natin yan. Tsaka yung ilalagak natin, Lunes pa lang, talaga nakatabi na dapat daw. Nakatabi na yun para hindi ka na, sa oras ng pagsamba, hindi ka na problema saan ka kukuha. Hala. At least naka-ready na daw. Ganun, as in talaga. Sa may ganun talaga, ganun turo nila. Hindi sa paninira, hindi sa paninira. Ano ba masisira ako naman sa INC, mababait yung mga tao. May mga mali lang talaga silang May mga mali. Yan din napansin ko, hilig nilang pumunit ng talata para magbigyan ng justification yung mga nila, pangaral. Oo. Alam mo yun. Kaya nga. Pero ano ba? Diba, napansin mo ba may blue, tapos meron parang cream na kabilya? Alam mo ibig sabihin? Yung kulay na hindi ko na napansin yun eh. Oh. Ang napansin ko yung yung bago magsamba, tambay sa mga tindahan, sigarilyo. Siyempre, hindi pa yung magpo-polo, mangangamoy eh. Tapos pag malapit yung pagsamba, uumpo ka, uy, tara, suot na tayo naman polo.
papasok ka na sa kapilya. Tapos yung iba magkikendy. Magpapabango. Yung iba magpapabango sa polo. Siyempre, yung si amoy ng sigarilyo. Tapos paglabas, yun na naman sigarilyo, yosi. Nagtanong ako doon, hindi ba sa inyo bawal ang yosi? Sabi nila, hindi naman daw. Kasi Ang nga bawal si daw is Felix yung Manalo, pag-iinom. malakas mag-yosi yun eh. Okay. Drugs, yan ang bawal, mga ganon-ganon. Kailangan nga pumunta sa simbahan. Nakakahiyang mag-Gcash. PPM ka nila, member pa Gcash yung bag nyo. Mahiya sila pag gano'n. Kailangan ingud-ngud nila sa inyo yung basket para mag-abot kayo. Ganun dapat. Tapos napansin ko, alam mo, 3 times a week. Oh my God. Tapos, in one day, wala kang kawala. Wala kang kawala. May trabaho kang gabi. O, sige, magsamba ka ng madaling araw. Puyat ka. O, sige, magsamba ka ng hapon. Hindi ka pwedeng hapon. O, sige, magsamba ka ng alas 8. Lagi may oras. Talaga wala kang kawala. Wala kang palusot. Na-asensya na, na-busy, ganyan. Ako naman, siyempre, ano ba talaga? Oh, at least medyo medyo kakaiba. Lagak ba? Ay, Hindi. Makikita mo, Talagang hindi ka yung pinapatakas. May audio ba ako, Prof? May ilaw ba? Meron. Yes. Oh, edi medyo iba yung Sabadista. Kasi yung Sabadista talaga nagmamadali umuwi. Di ba? Sila yung kakaiba. Uwi silang bahay. Ganun ba sila? Mamadali bang mo eh. Pero, ayoko sanang isipin na ganyan. Actually, ayoko talaga. Pero, yun talaga yung, kung gagamitin mo yung sentido common, yun, dun talaga babagsak eh. Alam mo yun? Kung gagamitin mo yung sentido common mo, okay, may story yung Biblia, yung Jesus ba doon, magpapatayo ng simbahan ng building? Ilang Kristiyano yan, may kanya-kanyang simbahan, kanya-kanyang building. Gano'n ba yung Jesus? Kanya-kanyang tayo kayo ng building, Jesus Maria Jose. Catholic, Methodist, Pentecost, Seventh Day, ano pa ba, Born Again, Jesus Maria Jose, tatayo na simbahan. Tapos local, INC, MCGI, ano pa ba, Mormons, Latter Saints, Jesus Maria Jose. Pero in fairness naman, RJ, sa INC, yung perang kinokolekta nila, may nakikitaan. Unlike siguro sa MCGI. Importante yun. Importante yun para isipin mo. Para isipin mo ba yung napupuntahan yung pera? Kung wala nakikita yung mga yan, ano isipin niya? Tapos bago bahay mo, dami mong kotse. Ang tawag dyan, showroom. Kailangan meron kayo ipakita na umaasenso. Ay, nako. Pera siguro. Ko lang sa kwento ko lang sa sa CCF kasi yung anak ko kasi doon Sa inyo, Pen, CCF, paano yung collection dyan? Pero mas social yan, mas malaki bigayan yan. Magkano ang bag mo, Ma'am Pen? Gcash yata sa CCF. 2,000 ka, sigurado ko. wait ka lang naman. Pinaunahan Sino pinangunahan yung mo ano naman yun? ako. Peter Magkano? Tan, 3,000. negosyante lang. yung may-ari ng CCF. Oo, mayaman na kasi talaga yon. Talagang may may kaya na kasi yon. Tapos ganito, pag pumunta ka sa main church, hindi yun nagpapasa ng ikaw maghahanap. Pag first time ka doon, hindi mo makikita kung saan yung lagay ng envelope. In fairness. Malalaman mo lang kung regular ka na doon. Tapos, dito na lang sa branch, sa satellite na tinatawag, kasi kumakanta yung anak ko doon, worker siya. Ang maganda lang kasi dito sa Ritran, mall. So malaki yung doon, upahan, 'di ba? Kukunti lang naman nung nag-church doon eh. Pero ibig sabihin ko, kahit walang halos nagbibigay, suportado yun ng church. Sa church nang gagaling sa main. Ang maganda lang kasi sa CCF, yung SM, may hari ng SM. Sa church, sa CCF sila, nag-church. So medyo may mga pera yung mga nag-a-attend doon. At talagang nagpe-pledge sila talaga. Hindi naman talaga siya hiningan nagpe-pledge talaga siguro sila. Kasi katulad dito sa CCF dito sa Litram. Wala sa Yung anak ko pilitan. nagugulat. Wala. Yung anak ko nagugulat na lang ako. Yung binibigyan sila ng leader nila. Kasi kumakanta nga sila ng leader nung nila, ng mga Adidas na mga jacket. May mga ang daming binibigay. Sabi ko, anak,
Saan ba galing to? Binigay po ni ate, yung ganun. As in, ang dami nilang binibigay talaga. Kaya nai-inspired ako, no? Sabi ko, Lord, yun. Kaya may inspired ka na mag-support din eh. Kasi yung anak mo nakakatanggap ng ganun. Papunta sa mga libre, binabayaran ni Pastor Peter. Alam mo, generous talaga yung church. Kaya hindi sila yung nanghihingi talaga, guys. Sobrang May ganyan ganun din ako. dapat. May ganyan din ako Hindi na. pinupuntahan dati, Ma'am Pen. Makikita mo yung mga kasama mo, mamukhang sosyalin, Sus Mario. Hindi ko na Hindi babanggitin kung ano talaga. pangalan ng grupo. Hindi sa CCF. I believe hindi sa CCF kasi ayaw ni Pastor Peter talaga nun. Kasi naniniwala kami na kapag kinasisiyahan ka ng Diyos, no? Siksik-liglig talaga, umaapaw ang biyaya dyan. Kahit di ka mamigay. Yung pinupuntahan ko, Hindi ka ganyan din, Ma'am Pen. Puro social yung mga nagpupunta. Tapos ang lalaki Victory magbigay. yan. Hindi Victory. Victory. Tapos ganun din, mayaman yung may sarili din silang pangalan. Yung pangalan nila galing din sa Bible. Magbabasa ka rin ng quote, tapos sila rin yun. Sus Mario. In fairness naman sa CCF talaga. Grabe. Medyo Sales siya mayayaman dahil yung ibang mga klase member naman, niya. no? Titinda sila mga sales. panyo. May ikapo dun. May kapo talaga. May kapo din naman. May ikapo dun. Sa kanila yun, diba? Yan nagtitinda sila mga panyo-panyo. Nanay ko. Ganun sa Dun kanila sa, sales dun siya sa pinupuntahan ko, bata Siya pa lang dahil. ako nun. Mga bigayan nila, 500. Grabe, malaki na yun sa panahon. Uy, RJ, kumusta na si Chai Chai? Kaya naman natutulog. Nung nagkita kami niya Gusto po ni aso. RJ, dala niya yan si Chai Chai. Sinong gusto aso? May aso ako. Libre. Anong lahi niya po? Pinamimigay mo, huwag mong pamigay eh. Malulungkot yan, malalayo sa kabag-ahan. Nakakaawa nga eh. Hindi ko alam kasi 10 na sila dito. Paano gagawin ko Ang dito? dami. Kasi 4 na. Tapos, ayan o guys. Bigay mo kay Kukay eh. 1 year, 1 month na. Ako, may alaga din ako golden. Ito Golden Awa nga ako, Retriever? Yes. Ba? 6 sila. 4 yung adult. So, 10 na. Si Jordex baka gusto. Si Pubs. Kala ko si Jodex, baka gusto nyo. Sorry. Uy, grabe ka naman. sorry. Hindi nga yung Tinitira isa ka, Jordex. nakunan eh. Oy, friend kami ni Jordex. Mali rin dinig ko. Uy, magaganda. Huwag Ito yung mo na mami yan nila, ibigay sa akin, Pen, kasi yung 4 na Shih Tzu ko na ang gaganda ng kulay. Patay lahat. Nilaso ng kapitbahay. Ah, Grabe. may aso ka pala dati. Salbahay naman nun. Ba't napabayaan ba? Ba't ganun? Bakit? Paano na Nilagay kasi sa malapit sa gate, tapos yung gate makikita ng nasa labas. Yung skeleton lang ba na gate ba, hindi siya covered. Yan. Ayun, baka tinapunan bumubula yung bibig Tada! Sayang. Kain kayo. Wow. Ano ulam? Nilaga. Taga saan ka ba? Taga saan ka ba, Jordex? Cavite ka lang ba? Sidin ako kasi Cebu. Ay! Cebu ka? Ha? Ayun? Cebu ka ba, Jordex? Kala ko Manila ka lang. Bakit? Hindi ba halata na Bisaya ko? Bisaya siya eh. Oo. Halata naman sa word. Si Boy Plumber nga, Mindanao yan, Ano masasabi mo, Boy Plumber, sa pumunta simbahan? Kainom Mateo ka na 6:6, sige. Ano na ito? Sige, Solve na labas ninyo, mo na hindi lahat pa? yan. Hindi, ikaw na nga. Ilabas mo na yan. Baka tirahin mo na. Matira pa ng iba. Ay, lahat yan. Puro yung piki. Yung templo ng Diyos, 3 araw, 3 gabi, natapos ni Kristo noon paggawa niya sa kanyang templo.
Kasi yung templo sa Jerusalem noon, 40 years nilang ginawa. Sabi ni Kristo, gibain nyo yan. Itatayo ko yan sa 3 araw. Tapos natayo na ang templo. Ngayon, itong mga leader, nagtayo-tayo ng mga templo, maraming templo. Ang hanap niyan, pira lang. Huwag kayong magsubida. Sayang ang mga profesional, mga bright, engineer, doktor, ano ako klaseng mga profession, nag-eskwela sa school. Malaki ang mga grado. Ang problema, nabobodo lang sa isang pastor. Uhoy, sayang. Sayang pinag-aralan. Naboboda lang sa isang pastor. Wala naman itong mga nila, mga templo-templo nila ngayon na ginagawa nila. Wala yan. Ang hanap niyan, pagtatayo, para pagpirahan lang kayo, mga member. Yan, tandaan niyo. Ang kaso ninyo, ang sobrang kabright ninyo, kayo na rin ang nabubudol sa mga leader ninyo. Bahala na kayo dyan. Yeah, tama naman. Hmm. Pero kayo ba, pabor ba kayo na kahit hindi ka na pumunta ng simbahan or ng mga kapilya nyo, doon ka na magdasal sa kwarto mo? Pwede naman siguro ganun, di ba? Ang templo ni Kristo na tinayo 3 days and 3 nights, buong mundo na yan. Hindi ka na dapat pira-pirahan. Tama ba yan? May teorya ako dyan eh. Sa templong sinasabi ni Yung mga Kristo itatayo yun sa loob ng 3 araw. Parang tayo na yun eh, yung katawan natin eh. Yung puso ng bawat tao. Tumulong. Yan yung tinutukoy niyang templo eh. Members ka, pobre ka, tumulong ka sa leader mong milyonaryo. Tama ba yan na pagtulong? Ang pagtulong sa tao itulong, hindi sa mga May leader na nag-comment. yumayaman na ngayon. May nag-comment, saan ba tayo tutulong? Sa'yo, plumber? Yan yung nag-comment, oh. Hindi, sa mga tao na mga ninyo dyan, kung asan kayo nakatira. May mga pulubi dyan, nasa karsada, kailangan ng pagkain, tubig. Sa pulubi. Lagyan mo. Yung mga lugar na tinatawag na home for age, home for aged, yung puro na matanda doon nakatira. O kung milyonaryo ka, maawain ka, o puntahan mo. Bigyan mo isang 10-wheeler na bigas, o kaya mga ulam kung milyonaryo ka. Kung pobre ka naman, di lang, pobre lang ang pagtulong. Ang pag-ibig sa kapwa, igaya mo sa sarili mo. Kung ano ka, ganun rin pag-ibig mo sa kapwa. Huwag mong, halimbawa, pobre ka, tapos mag-isip ka ng pagtulong na pangmayaman, nga hindi mo kaya. Yung mga mayaman, kung kaya nila tumulong ng malaking presyo, di puntahan nilang lugar na dapat tulungan sa mga bata ngayon, yung 163, bantay bata. Malapit ka na talaga maging yung saan katoliko, inyong plumber. lugar, kung malapit kayo diyan, asan, bakit sa akin nyo itulong? Nga, Ayaw niya ako nga ng dito, sekta. marami akong lupa. Marami akong lupa dito. Hindi ko kailangan ng pera. Wag kayo sa akin tumulong. Yung mga tao sa palibot ninyo na dapat tulungan, na dapat kawaan, yun ang gawin ninyo. Ganyan ang pagtulong sa tao. Hindi na idaan pa sa mga leader ng simba. Yung mga leader ninyo, may helicopter na, may mga sasakyan na bulletproof. Hindi na yan dapat tulungan. May point ka rin. May point naman si Bayflower talaga. Magbibigay ka, bigay mo na lang sa mga street children, mga salubong mo dyan. Mga taong grasa, di ba? Bulletproof. May nag-comment, plumber, oh. Ayusin mo, plumber. Pitikin ko yung itlog mo. Wala naman. Kung nababasa, pasaway ka. Meron, naka-live kaya ako sa Facebook. Naka-live ako sa Facebook. Pitikin ko yung itlog mo, plumber.
Pitikin ng itlog ha. Hindi, Bahala kapag na kayo ganyan, dyan. siguro, mag-support ka Pabudol na kayo, lang ng bahala na kayo tao. dyan. Kayo ang mananagot Kunyari, kay Kristo. Hindi ako mananagot para sa inyo. may mga bata kang no, pag-aralin, gano'n. Kasi kaso kawawa yung church, no? Mawawala ng pera. Itong mga leader na ito sa simbahan, Kawawa. sino ba ang leader ngayon? Na ang mga senior na Hindi, pag member nag-stop nila, na lahat, bro. may nagbigay ba sa mga member nila, yung mga senior citizen na 1,000 per month? Wala. Ang gobyerno lang. Tapos, Katulad, sa mga katulad abuloy, MCGI. ano yan? Paano pag namulat yung MCGI? Walang kuan dito, lahat. Lahat talaga, lahat. Walang kuan dito. Puro sila nakaloko kay Kristo. Si Kristo man ang pare, siya ang pastor, siya ang ministro. Oh, bakit pa kayo magtayo-tayo diyan ng mga grupo niyo na kayo magpastor, kayo magpare, kayo magministro? Ano yan? Hindi na kayo sakop ni Kristo na tupa. Dapat magpasakop kayo ni Kristo bilang tupa. Hindi na magtayo-tayo pa ng samahan ninyo. Ano yan? Nakaloko kayo ni Kristo mismo. Ang ano kasi dun, no, yung kunyari sa MCGI, no, to paano pagka namulat na yung mga mata nila, wala nang magbigay? Masama nga yun, yung parang kulang yung pambayad o kailangan pagkati-hatian niya yan. Hindi naman, Kaya nga, paano yun, maraming no? Mahirap. Maraming member sa MCGI ngayon na natauhan. Unang-una si Willie Santiago, lumayas. Tapos meron namang leader na si Kwan, CJ. May gado. Marami na ngayon namulat na ang mata. Lumayas na. Yun. Si Alien lahat ang matitira lang dyan. Si Alien. Yun ang natin nila. Ay, sayang ang mga pagka-bright hindi ginawa sa katwiran ng Diyos. Di bali nakakatulong Iba ang ginagawa naman, nila. Gusto Kuya nila Boy. sila ang katwiran. Kuya Boy, nakakatulong naman sila ngayon. Kaso nga lang, kapag dumating yung time na wala na rin ma-wake up na, o mamulat na yung ibang ayun. Nahihilo talaga ako Mahirap diyang yun, eh. itatalino. Sinasabi, korap ang MCGI. Pero bakit sila alien hindi umaalis sa MCGI? Sinasabi, maayos naman daw. Di ba? Kanino ka maniniwala? Siyempre, kay alien, andun sila sa loob eh. Tatalino, wala na sa labas lang naman yun. Oo. Pero yung katotohanan nga lang na kapag kulang yung pambayad, syempre, iaano nila sa member. Nahihirapan. Pag walang pondo yung main church, mahirap. Kaya dapat may pondo yung main church. Ganun sa CCF eh. Kasi nga, ang daming nagbibigay na mayayaman na hindi naman inoobliga. Pero, ayun, nakaka-survive talaga sila. Leader na hindi makasurvive, wala mang problema dyan. Hindi man sila inutusan na magtayo kayo ng mga simbahan ninyo. Problema na yun nga hindi kayo makasurvive. Hindi kayo inutusan. Ang Pero CCF yung pala mga leader movement siya, na hindi siya malakas- church. Malakas Movement. ang income, ayan. Maraming nabubudol na membro, ayan. Okay lang yan sila. Movement pala ang CCF. Isang movement. Ano yun? Parang ano. Ano ba yung sa Tagalog ng movement? Ano yung Tagalog sa Kilusan. movement? Parang, Kilusan. kilusan. Oo. Ang motive kasi is make disciples people. Sa amin kasi yung sa every family, every people, kaya kahit yung mga bata you are bound to be a leader to your family, to your friends. Yun ang pinamumulat ng CCF. Hindi lang inaasa sa pastor. Yung pastor tinuturuan yung mga tao na maging disciple. Kasi ibang church kasi ang
ang minamandate lang nila, sila lang ang leader. Member ka lang talaga. Hindi nila dinidevelop usually yung lahat ng tao. Pero dito, lahat halos ginagawang discipler. No, for example, naturuan ka na sa D group, naturuan ka na, alam mo na yung gospel, ganyan. So, minamandate na gumawa ka ng sarili mong D group. So, ganun siya. So, exercising na tayo ay lahat ay leader. Yun yung sa CCF po. May seal group Yan ang dyan, trabaho sa sister. Mormons, Sister, may ginagaya seal group sa ba dyan, no? CCF. May seal group sila na tinatawag. Yung trabaho sa Apo, Mormons. D group po. Ano lang yan, D group gaya-gaya. Ano yan marketing yan, mamimili ka ng kung sino yung gusto mong ka-networking. Ay, hindi. Tama Bibigay yan. sa'yo. Bibigay sa'yo. Grabe. Seal group yan eh. Ano yan? Kung ano yung grupo mo, Grabe. makikita mo yung mga katabi mo eh. Pare-parehas kayo nung target market nila. Hindi. Mm. Ano yun? Tama yan. Hindi siya yung katabi mo lang, kunyari may 10 na nag-inquire. So, i-divide yun kung sino man, kung saan May siya mga- man ang group. May mga kilala ba kayo na nag-networking? Kwan yan din, yung parang, siyempre, May kilala ba kayo mga nag-networking? Kaya nga. captured. Oo Yung mga naman. Ako, nagtitira meeting. nag-network ako. Nag-network din ako. Dati. Ang ginagawa nyo? Nag-networking ka ba, kapatid? Dati. Anong ginagawa nyo? Di ba, nagmi-meeting kayo, may mga target market kayo, pupuntahan nyo yung lugar? Meron. Where ano is yung mga the- pinupuntahan nyo? Tapos Pwedeng sa mall, pwedeng sa kung saan may potential fish na ma-captured. Magdala ng Kasi networking yun gano'n. Saan ka pupunta? Sa mall? Depende sa'yo kung saan yung target kung kwan. Ang mall kasi, ibig sabihin yung namumusakal ka, marunong ka na yung makipag-usap ng hindi mo kakilala eh. Hindi sa CCF Okay. yung networking. Ako, yung mga RJ. kakilala ko networkers, okay, ang ginagawa niyan, pag nag-meeting yan, ang mga target niya pupunta ng probinsya, yung mga mahihirap. Kasi syempre, magkano hingin mo? Sabihin natin, hinga mo ng 10,000. Itong 10,000 mo, grabe ka palit nito. Ganun mga networking. Sino pa mga tinatarget niyan? Mga estudyante. Pag-ipunan mo lang itong konti, may sarili ka ng negosyo. Basta Yun ang nasa mga legal age tinatarget na, ng mga at least networking. legal age. Kaya kawawa simbahan, yung mga target din yan. Oh, may kwan din Kawawa yan, yung mga may tao. net din yan, meron ding net yan eh. May net. Oh, may ikaw, lambat ma'am, din yan sa eh. tingin mo, yung mga kasama mo sa mga CCF, yung mga pumapasok Kaya dyan, nakikita mo ba yung mga itsura nila katulad ng mga nasa MCGI? Usually kasi nasa D group is mga parents eh. Hindi. Most of Ano yung us, mga datingan parents. nyo? Di ba, di sasakyan Mga kayo? Hindi naman lahat. Hindi naman Hindi, lahat. ano yung mga Pero pormahan nyo? Hindi siya style networking, RJ. Hindi, Kasi, kumbaga, ang sinasabi ko, mayroong mga range kayo, okay? May mga class. Ano bang itsura ng mga... wala. Oo, Meron ding class Halo. yan, yung halimbawa kabataan or katandaan, yung young people or adult or yun. Hindi, yung mga pormahan, yung mga lahat ng antas ng tatay, tao. lahat ng nanay, ganun. Hindi, walang ganun, RJ. Makikita mo sa Wala mga yung pananamit. antas. Pag pumunta ka ng INC, makikita mo yung itsura ng mga tao. Pag pumunta ka ng MCJ, tingnan mo yung itsura ng tao. Pumunta ka, Mampen, sa Quezon City. Pumunta ka doon sa, ano yun? Christ the King. Kung nasan sila, yung mga Gutierrez, Richard Gutierrez. Eddie Gutierrez, doon nagsisimba. Tignan mo medyo- yung itsura Yung ng pananamit tao doon. nila, ibang-iba. Yeah. Medyo may class. yayaman. May class ang CCF main. Kasi mayayaman talaga nandun. ganun, Di ba kami Mampen. ari ng SM? May forma yung mga SM. dating ng grupo mo. Meron Oo, kwan may yan, ari na meron SM kwan din doon, kung doon English sila. ka o Tagalog services. Sa tingin mo, Mampen. Si Vicky Bello doon. Mampen, sa tingin mo, yung mga kasimba mo, okay, may marirecruit kayo mga MCGI. Sa palagay mo, papasok na simbahan yung mga MCGI? Oo, pwede naman open lahat po. O ba, Mampen, nakapasok ka na ba ng ano? Nakapasok ka na ba ng mga inuupahan ng MCGI? Alin? Wala naman yung sa ganun. Mampen, Diyos Mario Joseph naman. Nasa ganun yun. Namimili sila ng market. Kadalasan mga mahihirap, yung mga relihiyoso. Ang kwan kasi ganun dyan, ba? yung unang Korinto 1:26, yung madalas dyan na binabasa.
Mampen, ako may pinupuntahan ako, yung kaibigan ko, yung bahay nila, ginawa nilang sambahan. Okay, yung mga nagpupunta doon, sa probinsya yun So alam mo na kung ano yung itsura ng mga papasok doon. Tapos yung mga ano pa i-expect mo, mga upuan ng mga monoblock lang. Kasi sa mga mahihirap, ito yung talata diyan. Unang Korinto 1:29 ay 26. Sapagkat masta ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming mga may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. So, isa yan sa mga talata na ginagamit. Pag sa mahirap. RJ kasi ganito, no? Kunyari yung sa main, medyo maraming tao doon dahil nasa Ortigas siya. So, assuming na, no, expect na mayayaman talaga yung nag-a-attend doon. Sila Vicky Velo, talagang medyo may mga kaya yung nag-a-attend doon sa main. Kasi nga, mayaman din talaga si Pastor Peter. So, pamilya niya, mayayaman din talaga. Pero dito, kunyari sa Litran, so mga middle class lang ang nandito. So, depende yun sa mga satellite. Kunyari, may satellite sa somewhere sa bundok. So, okay lang yun. Basta, wala sa estado ng tao ang pag-build ng church Bulag kasi ka pamampin. Sus Marios. Alam Wala sa estado. Ano yan di ba may service kayo May na English? marketing yan. May service din na Tagalog. Di ba may ganun? Ang hina mo naman. Sorry. Pumunta ka na pumunta ka ng Quezon City pumunta ka ng Padre Pio, tignan mo yung mga Siyempre, nagpupunta doon. pagtatanggol niyo yung church nila, ganun din naman tayo. Hindi 2017 pa kasi ako nakikita ko kasi ako talaga alam niyo naman hindi ako bias pag merong mali talaga. Ang nagiging kaano ko doon is yung leader ko, yung group leader ko kasi nga minsan may mga sistema na bla 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 ganun lang. Hindi ako yung wala akong bias RJ pag mali. Makikita mo, Mampen, makikita Ano mo. ba yan? Makikita mo yung miyembro. Okay, doon sa nagpapastor. Ganun kasimple yun. I don't know kung sabi mo RJ. Mampen, hindi ko na nga nagsabi ano yung tsura ng pastor mo. Kung mapapatupad ng 10%, pira sa pira lang. Yung Yan ang pastor problema dito, ng mga ano yun, pastor galing, ninyo. Naku, yung pastor dito, medyo Yung mga pastor ninyo, hindi yan katulad ni Kristo noon na naghihirap. Yung mga pastor ninyo ngayon, kung baga sa Bisaya, Mampen, sa tingin mo yung pinaniniwalaan mo, Jesus. Okay, magbubuo yun ng grupo na manghihingi ng pera, tapos magpapatayo ng building. Ganun ba gusto ng Jesus sa palagay mo? Hindi. Kaya nga ang born again Christians RJ sa mga ngayon, wala silang pinatatayong, most of them, walang pinatatayong building. Kaso lang, itong COG dito, no, ang laki-laki talaga ng building nila. And then, meron pang gym sa loob ng church na building ha. Meron pang sauna bath, meron pang coffee shop. Alam mo yun, sabi ko, hala, ito, yun ha, meron talaga, ganun talaga, meron RJ. Ano tinutukoy mo, Mampen? Born again? Yes, oo, born again, Kwento ko meron. sa iyo yung born again. Okay, makinig ka. Papakulat ko Hindi, naman born sa again. experience sa mga born again. Okay? O, sa mundo namin na puro... Meron. Mampen, kwento ko sa iyo ha. Ay, Christian born again. Pero Mampen, kwento ko naman yung experience ko sa born question kasi again. bro RG. Ha? Ilang years ka naging Kristiyano RG? Hanggang bago mag-pandemic. Eto na, teka lang RJ. Ilang Etong- religion etong- yung napasukan mo? Etong, Marami. church Curious dito. ako po. Pasok ako ng INC, ng kung ano-ano nga. Kaya pala namikos-mikos ka na. RJ, bakwento ko tuloy-tuloy. lang. Muri-muri Ito, na lang pala ito. malaki Saka nga siya. makikita mo na, Mampen, tawag dito, sa- naalala ko no, yung Tawag born sa Cebuano, Muryo-Muryo. nung katoliko ako, ayaw, Mampen, sabi ko, bakit ganun yung mga INC, parang mukhang mahihirap.
Okay. Hindi talaga reality din naman ako nagloloko eh. Ngayon, nung nakita ko yung mga kaklase kong born again, mukhang mga taga-ibang bansa. Ganun yung itsura ng mga iilan namin kasamang born taga-ibang Napansin bansa. mo. Yung mga apelyido nila, mga Tienzo. Yung mga apelyido, mukha bang apelyido Pilipino yun? Okay. Yung dito kasi, Lalo diba na pag kasi yung nakita born mo yung again Mormons. Christian. Mormons. Oo, yung mga Mormons, no, di ba? Yung dito nga kasi, Fish pa yan. nagtaka ko, Speaking. born again Christian ha, ang laki ng building, may sauna bath, may blah blah blah, ang dami, sabi ko, alam mo to the point, prop, nung nagbi-build pa lang sila, kasi sabi ko nga, bakit ganito? Parang nagpapayaman talaga sila. At yung mayaman talaga sila, wala naman silang trabaho. May building, Wala may silang si trabaho, Bilibid pa yun eh. lang talaga. As in family, parang family business na nangyari kasi walang nagtatrabaho sa kanila, I think. Oh, pero yung mayaman sila, may mga kotse sila. Oh, Ma'am Pen, Grabe. meron akong isang kilala, okay, meron siyang malaking gimikan, meron siyang dalawang gimikan na club, okay, yung mga tugs-tugs. Ang ginawa nila, nagtayo rin sila ng simbahan, mamahalin, sikat. Alam mo, may kukwento ako sa inyo. Itong church na to, nung hindi ko lang sabihin, nasabi ko ba? Pero si Ang Spen, ginawa si ko, Spen. Kuya Boy, teka, may kukwento. Kuya Boy, ganito ako, ha? Hindi ako dakdak ng dakdak pag mayroon akong gustong ireklamo. Alam niyo yung ginawa ko? Pumunta talaga ako dun sa church. Kinausap ko yung pinaka-head pastor. Ni-remind lang siya, Pastor, hindi po, bibinigay akong quote na hindi po dapat walang negosyo, parang gano'n. I don't know kung paano ko sinabi, basta ang aim ko, Pastor, baka po nakakalimutan natin na ayaw ni God ng may mga businesses sa church kasi syempre yung mga tao hindi nagko-concentrate sa pag-church kasi may pupuntahan silang sauna, may pupuntahan silang mga gym, ganyan. As in, talagang parang one-shop church na talaga paglabas mo doon, as ang ingay talaga, as in parang hindi talaga siya solemn na church talaga. Tapos, yun, nabasa naman niya, no? Naman siya. Ngayon, patay na siya. Bigla siyang inatake sa puso. Ngayon, yung anak niya na yun na Kwan doon kapatid, nagmamanage. captured market ang tawag doon. Captured market. Oh, yes. Opo. Pero ako po yung ganun na klaseng tao na kapag is love po ang nangingibabaw doon kasi parang hindi na to, nalilihis na, parang ganun po, no? Ngayon, mas malaki yung building nila, as in, grabe po. And, nasa Wala Lord na ba naman siya? yun. Ako, hindi naman po ako galit na katulad ko, Kuya Boy, every time. Hindi naman po ako ganun. Galit ka Nagpaalala daw, na po boy. tayo, Galit ka daw, in-acknowledge boy. naman po, no? In-acknowledge naman nila, pero nagpatuloy sila. Ay, nasa Basta sa si Diyos Boy na po yun. Nasa sa kanila na po wag lang yun. siya magsisimba. Sa Para Ganon, lagi siyang Kuya galit Boy, sa hindi kanila. na- Tignan mo to okay. Ako sa experience ko, yung mga na-encounter ko. Kaya hindi ako bias. Yung mga na-encounter ko, karamihan ng mga pare, mga talagang Pero namatay bading. siya. Mga talagang bading. Sino ba naman ang magpapare? Heart attack. Siyempre, ang magpapare hindi mag-aasawa, di ba? Eh di yung mga hindi talaga may gusto sa babae. Yun ang prone magpare. Ano mga kaso lagi ng pare? Ang momolesta ng lalaki. Yari, pati pala si Kristo, bading. Naku, ginoo ko. Pen, Delikado. tinira si Kristo. Delikado. Wala. Pero ang daming Patay church tayo doon. nito. Pati si Pablo, bading. Walang asawa eh. Yari, tinitira kayo. Tapos, ang experience ko pa doon, dumaan yung kotse ng asawa ng pastor. Alam niyang may tao, umuulan nun. Yung kotse niya, di basang-basa ako. Delikado si Tapos Pen alam ko sa siya. bading. Sabi ko, grabe naman Lord, no? As pero, in, siguro yung nagmamadali trabaho talaga mo. lang siya. Nagmamadali lang talaga siya. Napakasimple Pero, ng trabaho mo. grabe. Maliligo ka lang, magsusot ka ng palda, magwiwisik-wisik ka, 2.5. Mga blessing. Magpapalda ka lang, 2.5 na. Okay. Yari, may sound na Ben, pa. So, Ben, opo. sinabi mo kanina, born again Christian. Meron bang Christian na hindi born again? Hala. Good question. Meron. Born again lang. Meron naman. Na born again. Tawag yan, buang again. Ganun ba?
Wala, buwang agin daw, Pin. O, tinira ka, Pin. Buwan again, ewan ko lang. Joke lang yan, joke lang. Tinira ka ni Torquay at Kaya saka ni Kuya Plummer, Boy, Pin. pag nagre-reklamo ka, 1 week lang, after nun, babayaan mo na sa Lord. Ganun, Kuya Boy, ha? One week na. Magtatagalan. Oo, 1 week talaga? lang. Hindi Di rin ba sila, pwede 1 hour lang? 1 hour? hindi 1 sila, hour? Kwan. Awa. 1 Yung hour mga lang. 1 week na nga lang, Yung Jordan. sinabi mo, nagpatuloy yan sila hanggang sa pagkamatay nila. Wala Ay, akong hayaan mo problema sa dyan sa Lord. kanila. Yung reklamo, Pin, ni RG, forever na ata to, dinadala niya, eh. Hindi, dapat iniiwan yun sa Iwan Diyos. ko forever na ata yan, Hinahayaan parang si sa Tatalino na rin, no? Kaya mahirap ako pag nag-comment ako, nag-action kasi talaga ako. Hindi ako daldal lang. Pero may limitation po. At binabalik natin sa Diyos na, Lord, ikaw nang bahala dito. Kasi gano'n naman ako lumaki. Medyo, nagsasalita tayo, ganun. Kaya wala tayong bias. Kahit sino. Kaya Kuya Boy, huwag mo Tinira ka ni nakawayan Holy si Name mo. Kuya. Mayroong Christian na hindi born again, kundi burn. Oo, born Tinira ka? again. Uy, burn again Tinira ka. talaga. Uy, oo, Meron may pala mga Christian na Katoliko. hindi born again. Ano yan? Makikita mo naman yung mga Oo. Naging daw. Grabe. yung mga burn kulto again pagano. talaga. Sino nag-utos? Ano yung tsura ng mga sa leader Open na nila? merong Christian na hindi born again? Ito ba? Oo, hindi. Yung yung mother-in-law ko, tawag niya sa born again, burn again. Yari. Ay, pati ka, narinig ko tinira sa ka rin kanya, kasi Big burn Captain. again ka din. Hindi, Grabe, asawa ko Kapin. magkakaano. Hindi kasi yung anak niya kasi may nagpuntang born again, nainis siya. Tapos sabi nung pare, ano yan, dinalaw kayo ng burn again? Yung kasi katoliko yun eh dinalaw. Ba naman sinabi ba naman nung born again na ito, Salbahe katoliko to. talaga yun. Ano yan? Yan, sabi ro nung born again, yung cross na yan, pang lang sa apoy yan. Ginanon daw nung born again. Panggatong. Hiyang-hiya ako. Yes, panggatong lang daw Ma'am, yun. kailan yung Ganun daw grupo yung mo? sabi ng born again. Ano pangalan ng Nagulat. dance group mo? Nagalit tuloy. Ano Oo. pangalan ng dance group mo? Nakakahiya. CCF? Anong dance group? Yung grupo mo? Ayaw. Ala, tinira ka pin, oh. Dance group. That's the group. Grabe. Dance group. Yung grupo Iwan mo, ko kay kapag Archie. pag nag-alive, ano pangalan ng grupo mo? Ala, Yung kay, tinira kay ka na Peter naman. Tai Chi, ano pangalan ng grupo nyo? Ano yun? The group? Ha? The CCF? group? Oh, bakit ano ba? Oh, yung CCF ba? magsasayaw. CCF? Yung, CCF yung CCF, movement. oo. Oo. Movement yan. Christ Commission Fellowship. yung magsasayaw ba sila? Alive, Sayaw? alive, I love, alive. So, ang speaker mo, alive yung na Peter Tai Chi. Walang ganun. Ma'am Pen, yung Marami. Peter Tai Chi. Walang ganon, walang ganon. Marami, 10 ata, 15 yung pastor doon. Okay. Okay. CCF din ako. Ano turo Pen, nung bago Ma'am Pen, ako ano umalis turo sa nung, Pinas. nung Peter Tai Pero Chi? hindi pa tayo yung building noon. Ma'am Pen, ano Nagsisimula turo Making nung disciple. tayo. Ano turo Ano? ng Peter Dyan. Tai Chi tungkol sa Oh, tato? Joseph. Disciple daw. Saan? Ano turo ng Peter Tai Chi tungkol sa tato? Tattoo? Katoliko daw. Ay, Oo, tato. tato pala. Sa tattoo? Oo, Wala. ano turo? Ha? No, doesn't wala kaming Wala. sa tattoo. So pwede ka kaming magpatato ganun. kahit kailan? Yes, no problem. Oo, no problem. Wala yun. Wala Hindi kaming- tumutukoy hindi kami sa yung- mga panlabas. Yes, oo, Wala. walang ganun. Kaya hindi ako Napaka- kailangan hanapan ng open cam, ng edad kasi Hanapan mo ng hindi tattoo nakabatay si Pen. sa Wala. panlabas. Wala. Walang ganun doon, walang ano doon, walang minimum doon, walang maximum doon. Active ka ba? Walang Sandali. dress Active ka code. ba, Pen? Uma-attend ka pa ba kay Pastor Peter Tanchi? As of now po, online po. Nag-online po. Pero po, Online. nagpupunta Kasi po ako ng... ang aral ni Pastor Online na Tanchi, natin yung online prayer. sa aral Particular niya. lang. Ay, paano bayaran nyo, Ma'am Pen? Parang Hindi magbabayad niya ka kasal sa ang baka believer. Kung magkasala Ano yun, ka RJ? man, yan ang Pag tawag. magbibigay ka ng Natin entrance yan. fee, Yun. paano? Wala. Roger, Lagi na natin yan, katabi Daddy mo Carlo. pala yung Diyos mo.
Tabi na pala. RJ, walang Nakakawala ganun, ka na wala. kumain. Nandito Oh. na naman si Mensahero. Oo. Ayan, ayan. Tabi mo Ayan na, ibababa na ako niyan. Imumute na ako niyan. RJ, wala kaming ganun, walang Ah, yan entrance ang mga doon. sinasabi Sabi ko ko. Si nga Red sa'yo, Skin, pag bakit first time hindi mo Dali doon, kalakayin na hindi Para natin. mo meron makikita akong yung lagayan pulutan. ng envelope doon sa main church. Hindi mo makikita, hindi mo mapapansin. Walang Okay. ganun doon. So, Ma'am Pen, doon sa programa nyo, pag nagsisimba kayo, may offertory? Wala. Aray ko. Wala talaga. As in, sasabihin ng bandang huli, if ever, blah, blah, blah. Pero hindi siya Mabuti part ginawang ng, moderator si wala. RJ. O, di binawi mo. Para Di meron. balanse. RJ, pagka binagsak ako, RJ, alam mo na gagawin mo, ha? Iiyak. Wala. Oh, Hindi siya main, hindi siya part Mensahero. ng, ng program. Yung kita si Mensahero sa dalawang live. Try mo lang. Mm. RJ, Salamat, try mo RJ. mag-ano. Ikaw ang kuwang ko I-try dito. mo Sobre o na sibot? mag-attend. Try mo mag-attend. Spin, Or sobre o tigas. sibot? Sibot o Ano na? sobre yung ano nyo? Anong sibot? o sobre? Nakapasok na ako dyan, Ma'am Pen, sa Yung ano ba, CCF. lalagyan? Nagaganyan-ganyan ako dati, CCF. Nagaganyan-ganyan Sa dati. Sa main? Nagaganyan-ganyan dati. Ewan ko ba bakit Ganun din, pinaturuan bibigyan nito kami ng pera. na ang mga Pera-pera lang. Kristyano dapat sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung Nasa building kasi biyaya nila na kanila kayo, na ba't yun kayo Sa church magkakasala? na yun talaga. Sibot ba? Ang pinaka-blessing Yung kasi ni lalagyan ng Pastor donation. Peter dyan, kaya alam niyo naman siguro yung story ni Pastor Peter noon, nagba-Bible study sila ng asawa niya, no, yung anak niya, na-rape ng 7 tao doon sa bahay nila, kaya doon talaga ang breakthrough niya. No, yun talaga. Napatawad niya kasi yon. Yes, napatawad opo, niya. Pinaubaya niya sa Diyos. Ano At siya? ngayon, makikita mo anong yung klase? family niya. Kaya na-bless yung kanyang ministry kasi natuto siyang Opo. magpatawad. Yun yung- Sinubukan siya. Nabilanggo yung nag-rape? Nabilanggo o hindi? Hindi na yun. Sabi niya, basta Hindi po. pinatawad ko Hindi. yun. Mm. Opo, hindi po. Kasi Kaya yung dito na anak po, niya, nabuntis pa. Ano yan? Hindi po nabuntis Ang po, hirap hindi na. po. Grabe. Hindi po sabi nabuntis. Oh, yun ang Hindi po, dinig hindi ko, po. ah. Hindi po, Oh, kung po. hindi, kasi po ang nabuntis. nakarating sa Hindi po. akin, Hindi ang po, masakit hindi po. no, nabuntis pa yung anak. Kung hindi, Hindi di po. mabuti. No po, hindi po. Hindi po, Hindi hindi po. mabuti. Hindi po. Hindi Kasi 27 mayroon ka po nabubuntis dyan. pa eh. Anong gagawin sa Hindi anak? po. Ipapa-abort? Hindi po. Hindi po nangyari yan. Kasi 15 pa lang po. Hindi naman po nangyari yun. At ngayon po may 6 na anak na Pitong lalaki, hindi si Joy. nabuntis. Oh, hindi. Salamat sa Grabe Diyos, naman hindi yun, naman. Pito. At ito pa, nirape siya anong bawat, klaseng bawat kwarto. lagay ba yun Dinala ang siya yung liliit? bata sa bawat kwarto, Kaya ganun kasakit yun kay Pastor Peter. Pero pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na nasa Bible kasi yun, no? Huwag kang gumante. At yun ang naging basihan ko din. Sabi ko, umiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kung may taong ganito, alam kong ikaw mapagpatawad ka sa lahat ng tao kahit hindi ka kinikilala ngayon. Amen. So ganun, Amen. talagang Kaya ako hindi talagang nagkakasala nakikinig dahil ako. nagpapatawad ako eh. Opo. Yung kwento ko naman, pakinggan nyo. napatawad mo na ba si Sir Romeo? Redskin, kwento ko ng aking history, katulad ni Tatay Ben. Ready ka na? Kwento? Sige, Si go. Romeo ba si Boy Plumber ba napapatawad ba naman araw-araw, Mensahero? Ayo naman. Kasi nasa akin naman kasi yan eh, ang control sa kanya. Hawak mo ang business. Kahit hindi niya kasi alam ang ginagawa niya. Grabe. Kaya Grabe. binigay na Ikaw sa ba? akin ang Malupit. kaya Puno ka ng pinagagalitan ko pagpapatawad yan talaga, kasi Mensahero. Yan ako binigay na sa akin bilib ako ng sa'yo, eh. control sa kaluluwa niya. Ubus na nga yung Kaya belief pwede ko niyan, na siyang Prof, eh. pagalitan. Ikaw ba, Boy May Plumber? authority na kasi ako sa napatawad mo na kanya. ba si Mensahero? Binigay ko na yan kay Kristo. Hala, Kasi yari. ako, wala akong problema ni Kristo. Parang para sinabi sa niya rin kanya. hindi eh. Oo. Ako, wala akong Kristo problema na lang ni Tinatawad ko na Kristo yan. para sa kanya. Akin na yan. Kundi siya ang may problema. Pinasuggest ka na lang, Sir, Mensahero ah. Wala nang Eh, makakaagaw binigay ko na yan dyan. ni Kristo. Hindi na maagaw ng demonyo yan Yari, sa yari. akin. Hindi na. Basta nakilala Delikado na yung ako, ginawa okay na ni yan. Kuan. Ang delikado yung ginawa ni Apostol Pablo. Binigay niya sa demonyo yung taong Kuan. Yung taong na nagkuhan sa asawa ng tatay niya. Ito si Mensero,
turn over ko na yan Eh, kay kakain Kristo. muna Bahala na si ako, Kristo mga dyan. brothers and sisters, ha? Babalik lang ako mamaya. Luto ako. Sige. Okay, kakain din ako. Kayo diyan, kain na. Ayan. Sorry. So, Kuya Mensahero, anong masasabi mo dito na hindi na kailangan pumunta ng church? Saan ba talaga dapat mag-pray? No? May iba pumupunta pa sa bundok, sa grotto. Magandang tanong. Oo. Yung kasing bundok na tinutukoy dyan, gusto sabihin yan, sa lahat ng sulok ng mundo. At sino ba dito ang nasa bundok? Ako dati, Diba? nakatira po ako sa bundok. So itong internet na ito yung nakasulat sa Bible na kahit mag-COVID, kasi nung COVID, sarado lahat ng simbahan, kaya nalugi yung mga nagre-rent na mga churches, nagsarado sila, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Nagsarado sa Amerika, ang daming nagsarado. Pero itong internet, dito na ngayon pinapangaral ang mga imposibleng aral na nakasulat sa Bible, pero hindi pwedeng ipangaral nung wala pa ang internet. Hindi pa pwedeng ipangaral yung ibinigay sa amin. Pang-internet kalawakan ito, pang-cyberspace na labanan ito. Ito yung labanan ng mga espiritu sa Ephesians 6:12. Kaya put on the full armor, ang sabi pen. Dito sa internet lang kami nabuklod, na ibukod kami, na hiwalay, set apart, at mga pinagkaisa sa iisang pananampalataya, iisang karakter. Kaya dito sa internet, lahat na nakakakilala sa amin, yun na ang aming nasasakupan. Tanggapin ninyo kami sa hindi, may tatak ROG na kayo at may hatol ng ROG sa inyo, hindi kayo nagkakasala. Yan na ang tatak sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, hindi nyo kailangan paniwalaan yan. Sabi sa Ezekiel, kapag hindi nyo ipinamalita, hindi nyo inadres ang kasalanan at namatay silang nagkakasala, mananagot kayo sa akin. Kaya kami, may passion kami, araw-araw, ipamalita sa inyo tungkol sa kasalanan. Hindi tungkol kay Kristo kasi ang biyaya ang pumapatay sa kasalanan. So sa pamamagitan ng aral namin na ipapakilala namin si Kristo. Kasi itinatago ng mga born-again Christian ngayon ang pinakamalalang problema, yung kasalanan, itinatago yan. Sabi nung nakausap namin kanina, ang tatay niya pastor, born again siya. Sabi niya, may natitira pa pong kasalanan sa akin. Hindi katulad mo, Pen, sinagot mo na wala na. Pero itong kausap namin, mabait ito, mabait. Palatawa din. Babae ito, babae. Umakyat kanina, sabi ko, sino ba ang pastor mo? Kasi kaya yan ang sinasabi mo. Kasi yan ang turo ng pastor mo. Tinanong ko siya kanina, sino ba pastor mo? Yung tatay ko po. Sabay tawa. Kasi palatawa, mabait siya, mabait. Pero may sinful nature pa daw siya. Hindi katulad mo, sinagot mo na wala na kasi kinuha na. Sa kanya, mayroon pa daw kasi nagkakasala pa nga daw. Yung normal, typical na mga aral ng born again. So yun mga kapatid, bakit ang pangangaral ng aral namin, pang-internet ito. Hindi ito pang secular o pang mundo na pupunta ka sa mga simbahan. Kasi ang mga simbahan, hindi yan perfect. Sasabihin ng pastor, walang church na perfect, lahat tayo may flaws. Pero ang sabi ng Diyos, perfect ang church. Dito lang yan na ipapangaral sa internet. Sa Hebrew 12:23 kami. Kahit sabihin ko ang talata, hindi nyo rin yan babasahin. Kasi itinago nga yan sa inyo.
Hebreo 12:23. Hindi nyo rin babasahin yan. Na ang tinutuko dyan, itong pagpupulong natin ngayon. Masayang pagpupulong. Itatago yan sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at sa mga espiritu ng tao. At, sino ba yung espiritu ng tao? Na nakasulat sa Ephesians 2:6 na isinama sa kalangitan. O yan, pen, kaya hindi requirement ang pumasok. Pero kung mayroon kang kaya niyan, CCF, maganda yan. Okay yan, i-recommend ko yan. Kung ako, uuwi sa Pilipinas, dyan ako mag-a-attend. Dyan ako magpapasakop kay Pastor Tanchi. Kasi, yan ang ituturing kong elder ko. Si Pastor Tanchi. Kasi hindi yan magsasabi na, nagkakasala pa kayo. Hindi yan magtuturuan yan. Alam mo, tanongin ko, Pastor Tanchi, totoo bang sabi ng mga pastor na tao lang nagkakasala? Ay, nako. Narinig ko niya, nag-sermon eh. Hindi yan sumasang-ayon sa ganyan. Yes, oo, tama. Hindi yan. Lagi niyang talagang, totoo. Sinasabihan niya para siyang apostol He na wag. died already. Wag. Oo, namatay na kayo riyan. Wag. Namatay Wag na. niyong gawin yan. Hindi niya sinasabi na lahat kayo ay hindi magkakasala. Hindi. Ang sinasabi niya, sa biyaya ng Diyos, kayo'y napatawad na. Kaya pwede na kayong mga tuwiran na hindi kayo nagkakasala. Pronto, momento na ito, this moment. Kasi ang ngayon, hiwaga kasi ang ngayon. Yan yung position mo na bilang anak ngayon, ang bukas mo ngayon. Alam mo ang magiging hatol ng mga hindi naniniwala sa amin, ng mga born-again Christian? Almost. Sayang. Ano ang Tagalog ng almost? Almost. Ano ba yung almost? Parang malapit na. Yan, malapit pero malayo. Parang bukas yan. Oo. Ang bukas daw ang pinakamalapit na hindi dumarating. Kaya sabi ng Panginoon, do not count on tomorrow. Tomorrow never comes. It's now or never, sabi ng awitin. Kaya ang posisyon mo ngayon, ito'y panghabang buhay kasi ito yung araw ng Panginoon. Ito yung panahon ng kaligtasan. Ito yung araw na dumating na ang kaligtasan. Kaya ang gustong sabihin ng ngayon, ito na yung biyaya ng Diyos. Ngayon. Kaya pag sinabi mong hindi ako nagkakasala, yan yung ginawa noon ng Panginoon para sa iyo ngayon at sa habang panahon. Yan ang katwiran mo. Bilang anak ng Diyos, ang problema, walang nangangaral tulad namin dito sa internet, dito kay Prof, wala. O dito lahat umaakyat dito. O, yung grupo nila Redskin, hindi yan tinuturo. Ang itinuturo, wala na tayong kasalanan. Justified na tayo. Kahit nagkakasala, dahil tao lang, wala na tayong kasalanan. Ikakabit pa rin nila yung nagkakasala. Tanungin mo MCGI, sila Sentinel, wala tayong kasalanang ipagkakagalit sa Diyos. Wala daw. Pero nagkakasala pa rin ng mga hindi sinasadya. So ikinakabit pa rin sa kaisipan nila ang kasalanan. Maliit lang daw yan. Hindi naman sinasadya yan. Hindi naman daw nagagalit ang Diyos yan. Yan ang aral ng MCGI. So mga born again, ligtas na tayo dahil sa biyaya. Iba kasi yung kahit iba yung nagkakasala. dating kasi. Iba kasi yung dating. Oh, iba ang Kuya, dating namin. Kami yung dating na nakaka-provoke. Tanong kasi Dapat ito, kasi, ng hukom. Nagkakasala ka ba? Tanong ng hukom yan. Kasi dumating ng araw ng paghatol. Nakasulat Pero I yan think na- sa 1 John 4:17. 1 Peter Kuya, 4:17. hindi kita tuturuan, Dumating na ang pero paghatol. Unang Pedro Hindi kita tuturuan. 4:17. Kahit ibigay ko yung talata na yan, di nyo naman babasahin yan. Na dumating na ang paghahatol. Ito na ang
hatol, hindi kayo nagkakasala. Kaya pag tinatanong kayo, nagkakasala Kuya. ka ba? Sagutin ninyo yan Ako ayon naman. sa ginawa Ako ni naman. Kristo sa'yo. Oo. Hindi sa iyong pagkatao. Are you willing to die for the sake of truth? Are you willing to die? If you are, deny yourself, patayin mo ang sarili mo para ipamuhay mo ang katuwiran ni Kristo. Salamat, palakpakan natin yan. Napakaganda ng sinabi ko. Palakpakan natin. Palakpakan yung mga anghel. Oo. Si Boy- Kuya, kasi si Boy ganito, Kramer, ang pinaka, nakakatuwa. pakinggan mo lang ako, kuya. Ang pinaka, hindi lang nila maintindihan kasi yung hindi ka na nagkakasala. Kasi nga, alam nila na nagkakamali pa rin sila eh. Iba yung pagkakamali, no, pagkakasala. May mga siguro ginagawa pa silang hindi nila masabing hindi sila nagkakasala. Pero ang sa Biblia kasi, ang nakalagay kasi doon, implying to Jesus Christ kasi dapat na binayaran na niya yung itong kasalanan na ito na nagbunga. Dapat doon sana siguro ma-emphasize para mas maintindihan nila. Kasi totoo lang, tama naman yung declaration mo. Yun lang. Dapat ma-emphasize si Jesus Christ yung pagkamatay niya sa krus na yun ang symbol na yung kasalanan pinatay na. Kasi pagka kunyari, hindi ka na nagkakasala, iba yung nasa isip nila. Kaya, I don't know kung paano nyo yun or ganyan din pa rin. Kaya napoprovoke sila na ganun sila magsalita. Hindi sila maniwala. Ang purpose, Ben, ma-provoke sila to expose them. Ganyan ang ginawa ng Panginoon nung panahon niya ng mga Hudyo. Na sila kasi ang binigyan ng kautusan. Kaya kami ngayon, sa panahon ngayon, sabi niya, hindi ako naparito para maapis kayo, para paniwalaing kayo. Hindi. Ang dala ng ROG ay tabak. Kaya hindi kami naparito para sa mga nagdudiyos-diyosan. Pakinggan mo ang aral ng INC, saka MCGI, saka Katoliko, saka Born Again. Naglalaban-laban yan. Bakit? May mga kapangyarihan yan. May mga kapangyarihan yan. Ano ang kapangyarihan nila? Biblia. Gamit Biblia. Kaya nung dumating kami, nabulabog, nagkaroon ng pagkampi-kampi lahat. Naibuklod namin sila, napagkaisa namin sila laban sa aral ni Kristo. Nagkaroon sila ng connivance. Nagkaroon ng alliance sila pag nandyan na kami. Bakit? Hindi kami naparito para kaibiganin itong mga naghahari-harian na ito. Sila against sa kanila. Hindi, kundi payukuin. Kaya nga kami nakikidebate, formal debate, para pasukuin namin itong mga mayayabang sa debate. Kaya wag mo kaming asahan na kami aamuhin namin kayo. Hindi. Panahon na ito ng Ephesians 6:12. Labanan ito ng mga espiritu. Kaya hindi kami naparito para lang makipagkaibigan sa inyo at makinig lang sa inyo. Kayo ang makinig sa amin. You like it or not, may nagahari na sa inyo. Mayabang ba ang salita ng Diyos? Oo. Sabi ni Pablo, ipagmayabang ninyo ang aral ni Kristo. Huwag ninyong ikahiya. Sapagkat kung tama ang aral ninyo, magagalit sila sa inyo. Because the truth shall set you free. Kasi masasaktan talaga itong mga ito. Ilan na ba nakadebate ko na nanahimik na? Kung hindi ko yung dinebate, akala nila tama sila. Ate, Lord Ayuhan. Akalain nila tama sila. Tignan mo sila Kuka, yung grupo nila. Almost. Alam mo ang tawag ko sa kanila, almost. Bakit? Hindi always. Sila maaari pa daw. Mayroon pa ring puwang, maaari pa daw. So, almost. So, ano sa Tagalog ang almost? Alam mo ang Tagalog diyan, Ben? Sayang. Sayang. Almost. Sayang.
Yun, sayang, malapit na pero hindi nakarating. Kasi laging maaari pa kaming magkasala, maaari pa. So pwede pa pala silang agawin ng kaaway. Kaya nga hindi yan nakikidebate sa amin yung grupo nila, Kukay. Yung grupo nila, maraming mga magagaling na mangaral dyan, mga pastor. Nung pinakikinggan ko sila noon, sabi ko, okay, ROG ito ah. Sinuturo nila yung Romans 8. Nung nakita ako sa baba, ay nako, ito na yung hindi nagkakasala. Oh, magagaling itong mangaral. Sila Kuya Berian, sila Brother Grace, yung Alan, Pastor Alan. Lahat yan, nakadebate ko na yan, kaya wala nang lumalaban sa akin. Lahat yan, dinebate ko yan. May question lang ako sa iyo, Kuya Dayuhan. Pero ano bang utos ng Diyos? Ano yung dapat nating i-share? Ulitin ko na naman ba? Ipamalita ninyo na kayo'y malaya na sa kasalanan, hindi na kayo nagkakasala. Iyan ang ginawa ni Jesucristo. Paulit-ulit kong sasagutin ang paulit-ulit mong tanong. Huwag mong ipatanggap si Kristo ang ibigay mo yung biyaya sa pamamagitan mo. Kung nasa iyo si Kristo, ibibigay mo yung biyaya ng Diyos. Hindi yung tinanggap mo na ba si Kristo? O, tanggapin mo. Mali yan, religion ang tawag dyan. Kung mag-i-evangelize ka, sabihin mo yung biyaya, iyan ang ginawa ng Diyos sa kamatayan ni Kristo. Iyan ang ipangaral mo. Biyaya, wag mong itago ang kasalanan, i-expose mo ang kasalanan, nabayaran na yan, napatawad ka na. Iyan ang dapat isi-share ninyo. Yan ang gospel according to ROG. Yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Huwag mong ituro si Kristo. Huwag mo siyang itaas kasi hindi kanya kailangan. Ang kailangan niya, itaas ka niya. Yun ang gusto niya. Ikaw ang itataas niya. Yan ang gospel. Ibinabalik kayo sa dati ninyong kalagayan. Mga anak kayo ng Diyos. Kaya may kapangyarihan kayo laban sa dyablo. Yan ang gospel. Bagay, may sense na dapat maging anak ka ng Diyos para magkaroon ka ng kapangyarihan na labanan ang dyablo. Yun ang gusto niya. May power ka. Kasi pag makasalanan ka nga naman, so pag sinabi mo makasalanan ka pa, asan yung power ni Jesus na yung kasalanan, yung sabi ng pastor, wala na kaming kasalanan pero nagkakasala pa kami kasi tao lang kami. Yun ang pinakamalalang sagot. Ay hindi kami makasalanan, napatawad na kami, wala na kaming kasalanan pero may sinful nature pa ang tao. Yun ang pinakamalupit na pandaraya. Ay hindi na kami makasalanan. Hindi namin tinutolerate ang kasalanan pero tao lang tayo magkakasala. Tingnan nyo, pinabababa nila ang gawain ng Espiritu Santo sa tao. Ayoko makatulad kanila, Pen, kasi si Pastor Peter Tanchi, tanungin mo ang mga pastor niya, walang ituturo yan na ay tao ka lang magkakasala ka kung na kay Kristo ka. Kung magkasala ka man, kung sakali lang naman yan, kung magkasala ka, may tagapamagitan. Ang gustong sabihin tagapamagitan, hindi kanya na iiwanan. Kasi bata pa nga, mumunti kong mga anak. Kung sakali lang naman magkasala ka, may tagapamagitan na hindi ka na muling iiwanan at may mananalangin sa iyo para bigyan ka ng buhay. 1 John 5:16, kahit sabihin ko, hindi nyo naman babasahin eh. 1 John 5:16, ipanalangin ninyo para mabigyan ng buhay. Kasi bata pa nga yan eh. O katulad mo sa faith, bata ka pa. Ipapanalangin ka para magkaroon ka ng bagong buhay. Magkaroon ka ng new life in Christ. Buhay. Hindi buhay, kundi buhay na pananampalataya na hindi mo pwedeng ipaagaw ang korona ng katuwiran sa iyo. Huwag mong ipapaagaw yan sa dyablo. Huwag kayong padaya. Pinaako sa iyo ng dyablo ang gawain niya. Never. Yung salita ninyo, salita ng dyablo yan.
Yung salita ng mga pastor na lumalaban sa amin, yan ang salita ng dyablo. Kaya pinagagalitan namin mga yan. Hindi kami para makipagkaibigan sa mga pastor na yan. Pero si Pastor Tanchi, kung magkikita kami ni Pastor Tanchi, yun ang ituturing kong elder. Kasi yung naranasan niya sa buhay niya, aba, grabe yan. Grabe yan. Ako hindi ako nagdanas ng ganyan, pero dumaan din ako sa mga matitinding pagsubok. 4 na uri ng pagsubok na kung hindi ako matatag, ay wala na. Ay sabi ko, Lord, ito pala yung purpose mo para daanin ako sa pagsubok. Ayoko na. Ayoko na. Hindi, lalong lumakas ako. Sipin mo 4 major na trial sa tao. Hindi, I'm sure, sabi ng mga pastor na lumalaban sa amin, kailangan mong Ay, may magsimba. question ka, Elion. Naka-off pala ako, salita ako ng salita. Kuya Dayuhan, may bisita tayo. Ay, nako si Elion, isa ito sa mga ang mga MCGI, hindi lahat. Ito si Elion. Ito yung Sabihin mo Pariseo. nga si Elion, bakit ano yun sa Ito ang Pariseo na tinatawag si Jesus na baliw. Iyan si Elion. Pabati, Jesus, J-Bat, pabati. Si Elion ay tinatawag si Kristong baliw. Sabi, baliw ka, uminom ka na ba ng gamot? Sabi nila kay Jesus, may demonyo ka. Ito na si kapatid na Jesus, J-Ban. Hindi, wait lang. Si Mag-mute lang Brother muna. Elion muna. Mag-mute lang ako at mga ngaral naman siya. Hindi, wait lang po. Kanina, hindi ko lang kinakausap si Sek. Kasi nonsense eh. Nonsense yung ano Tama niya. na. Kita mo na. Sumuko na yan. Sumuko na yan. Kasi ang aral Wait nila, lang, wala pang kaligtasan. Kuya Hindi Dayuhan, tinuro wait sa lang. kanila yung katiyakan ng kaligtasan. Walang turo silang ganyan. Hoy, Kuya Kailangan daw Dayuhan, wait gumawa ka lang. ng mabuti. Ano bang gawain mong mabuti? Hindi ka nga marunong tumanggap ng Gcash namin. Sige, kayo naman muna. Mag-mute lang ako. Pasalitain mo muna. Mag-mute tapos Kaya nga taka. eh. Pasalitain mo lang muna 5 minutes. Hindi, hindi ko naman kailangan ng hindi ko naman kailangan ng Gcash niya eh. May maayos naman akong trabaho din eh. Aanin ko yung Gcash niya. Hindi naman ako katulad ng ibang mga taga-TikTok dito na sisilaw sa pera nila. Diba? Eh, ang sabi kasi ng Biblia, sa mga pawis ng iyong mukha, kakain ka. Hindi sa mga kung kani-kaninang bigay. Kung malakas ka naman, Pen, at kaya mo maghanap buhay, bakit hindi ka maghanap buhay? At aasa ka sa Gcash na ibibigay nila, di ba? Tapos, ipapangaral mo yung ano nila, sasang-ayon ka sa kanila. Hindi ganun ang prinsipyo ko sa buhay. Di bali magdildil ako ng asin, hindi ko lang ipangaral yung ano nila na hindi na sila nagkakasala. Kasi taliwas sa Biblia. Na ang ROG hindi na nagkakasala. Eh sinabi pa lang ni Juan, 1:8, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala ang katotohanan sa atin. Ang tao kasi, maaaring magkulang maaaring magkasala. Pero kung ikaw Kristiyano, hindi ka mananadya na kasalanan. Na alam mo ng mali na, sasadyain mo pa. Anak ako ng Diyos eh. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang prinsipyo ng isang Kristiyano. Maaari kang sa isang panahon, nagkulang ka, nagkamali ka, pero hindi mananadya ang isang Kristiyano. Kasi sinasabi nga ng Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Yung sinasabi mo pa lang na hindi ka nagkakasala, nagkakasala ka na eh. Nasisinungaling ka na, di ba? Kung babasahin pa natin yung unang Juan 5:9, kung sinasabi natin yung patotoo natin, ano pa ba yung patotoo ng Diyos? Mas totoo yun. Sabihin mo, ako hindi ako nagkakasala. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ganun din ang sinasabi ni Santiago. Alam mo ba, si Santiago, isa yan sa mga haligi. Tatlo sila. Apostol. Si Cephas na tinatawag na Pedro, si Bernabe at saka si Juan.
Si Santiago pala. Eh, sila mga haligi. Eh, sinasabi ni Santiago, eto, oh, Santiago. Ang Kristiyano kasi hindi naman mananadya ng kasalanan eh. Nagkukulang, nagkakasala. Pero kung sasabihin mo hindi ka na nagkakasala, kalaban ka ng Biblia. Ano ang ipapamagitan sa iyo ng Diyos? At ano ang ipantutubos sa iyo ng Diyos kung hindi ka sa isang banda, hindi ka nagkakamali. Perfect ka na, 'di ba? Perfect ka na, pambihirang ano 'yan, pambihira tapos Diyos ka na. Sabi dito, kundi ang bawat tao natutokso pagka nahihila ng sariling masampita at nahihikayat. Ang tao may ganun eh. Pero hindi ibig sabihin, kailangan, ikatwiranan mo na, may sariling pita ako ng laman eh. Okay lang yun, magkasala. Hindi ganun ang Kristiyano. Kaya nga may aral eh, na antidote mo na makaiwas ka sa mamabigat na kasalanan. Ang kasalanan kasi dalawa eh. Isang kasalanang ikamamatay ng espiritu mo, ikahiwalay mo kasalanang hindi ikamamatay, dala ng kabiglaan. Yan palang sinasabi nilang hindi sila nagsisinungaling. Hindi sila nagkakasala. Nagkakasala na sila eh. Tao ka eh. Hindi ka Yun. naman si Kristo eh. Hindi ka naman si Kristo eh. Para sabihin mo hindi ka nakasala, hindi ka nasumpukan ng daya ng labi. Di ba? Yung kanina lang, Yun. yung kanina lang, plumber, wait lang. Yung kanina, hindi ko lang pinapatulan kanina kasi yung comprehension niya mahina eh. Magkaiba ang tagapamagitan sa pamamagitan. Ang sa pamamagitan, pwede yun, it's either sitwasyon. Yung tagapamagitan, it refers to sa isang entity na mamamagitan sila between sa ipamamagitan niya. So yung paggamit niya ng talata na ini-insist niya sa akin, hindi ko papatulan si nonsense. Nonsense kasi. Kaya mali yun. Ang ipapamamagitan ni Kristo, yung nasa panahon niya, hindi nasa panahon ng lumang tipan. Kasi hindi yun pasok ng kautusan. Pasok yun ng kautusan ni Moises. Nang sinasabi ng Biblia sa 28 ng unang Korinto 15, isusuko si Kristo para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Siya nga ang Alpha at Omega, ang Ama. Although Alpha at Omega ang Kristo, sa panahong siya ay naghahari, hari ng mga hari, pero darating ang panahon, susuko siya sa Ama kapag napasuko niya ng lahat. Na kasi ang Ama, pinagmulan ng lahat ng mga bagay, hindi ng Panginoon sa Kristo. Kaya hindi ko lang sila pinapatulan kanina, hinahayaan ko lang. Ano na lang din. Marami naman dito matatalino na tagapakinig. Yun lang din. Leon, Oh, may question ata si Kuya Yun. Boy. Leon, Kuya Boy. ito ang ipalo mo kay Mensahero. Ito, 1 Corinto 10:12. 1 Corinto 3:18. Ito ang ipalo mo ni Mensahero. Kasi Palo mo na paimbabaw yan. Ang sabi ni Kristo, kung may tao magsabi na ligtas na, sabi ni Kristo, hindi yan ligtas. Yung tao na nagsabi na hindi ligtas, sabi ni Kristo, ligtas yan. Kaso ito si May question Mensahero, ako, paimbabaw, hambugero. Ito ang ipalo mo, 1 Corinto 10:12 at 1 Corinto 3:18. Ito ang ipalo mo kay Mensahero. Ilyon. Kasi kaya sinasabi ko, meron silang mali sa pag-iisip. Kasi walang tao na magsasabi na wala silang kasalanan. Kasi may kabiglaanan ng tao eh. Oo, may kabiglaanan ng tao. Pero may Hindi question ako sa'yo. Si sige, yung ginawa ni Jesus ginawa sa krus, ano ang binayaran ni Jesus? Kung uugatin natin na sinasabi niya sa Gawa 20:28, basahin natin. Kasi yun yung pinagtubos niya eh, ng kasalanan eh. Yun Aling kasalanan ang tinubos? sabi dito, sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sarili. So, yung pagpako pala sa krus doon sa kanya, para pantubos doon sa iglesia, na kung sino man ang pumasok doon, sabi sa 15, 1 Corinto 15, 1 hanggang 2, na matiyagaan yung pananalitilihan, ligtas din naman kayo. Kasi
Sa Apokalipsis 20:6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli kung nasa loob ka ng iglesia, na sa pamagitan nun, wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So, ang binili ni Kristo, yung iglesia ng Diyos, itinubos niya yung kasalanan. Kung sino man ang pumasok sa iglesia ng Diyos, matutubos ka ng dugo ni Kristo. Kumbaga, sa pagtubos kasi ng kasalanan, pasok dun sa loob ng iglesia, yung yung bautismo na unang step ng kaligtasan ng isang tao. Sa pamamagitan kasi ng bautismo, salita na may tubig na may salita, malilinis ang kasalanan. Matutubos ka ng dugo ni Kristo. Ito ko sinasabi mo na May iglesia. tanong din, Sino yung mga iglesia na yun? Sige po, sunod po. Ito last question ko po. Sino yung mga iglesia na yun for you po? Wala namang sinasabing sino-sino Ang sinasabi lang naman ng Biblia is specific lang sa iisa. Mateo 16:18. Sinasabi ng Biblia, ikaw na Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Na yung iglesia na yon, doon din tinawag si Pablo. Unang Korinto 1:1-2. Si Pablo at yung isa nakalimutan ko. Sa-cite ko na lang na tinawag maging apostol. Saan? Sa iglesia ng Diyos. So yung iglesia ng Diyos, yun yung katawan, Colossus 1:18. Basahin natin yung Colossus 1:18. Yun yung katawan, yun yung iglesia na tinubos ni Kristo. May specific ka ba na or grupo ba or wala? Yun yung binasa kanina sa talata na tagasunod ni Kristo. Pag Kristiyano ka, na sumusunod sa utos ni Kristo, kasama ka sa iglesia ng Diyos kasi tagasunod ka ni Kristo. Oo. At siya, sabi dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay, ang iglesia na siyang, Colossus 1:18 dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. So yung iglesia na yun yung binili niya ng sariling dugo, na doon din tinawag si Pablo sa iglesia ng Diyos na sinasabi ng Biblia. Ito ang malaking problema. Ano Ito ang pinakamalaking problema talaga. Yung Mateo 16:18, marami itong grupo nag-awayan dahil dito. Kay Kristo yan, bakit ninyo kinuha? Ano kayo? Next time, ikaw magtanong. Wala kayong karapatan kumuha yung mga leader ng mga samahan ngayon, sekta o iglesia. Wala kayong karapatan kumuha niyan. Kay Kristo yan. Matthew 16:18. Wala kayong karapatan mag-away-away niya. Kuha hanggang ngayon awayan. Wala kayong karapatan. Mali na nga ganyan na dapat kung sino ba ang iglesia talaga? Yung iglesia ba sa RCC? Iglesia ba sa Mormon? Iglesia ba sa SDA? Iglesia ba ni Cristo ni Manalo? Iglesia ba na pinamumunuan ni Soriano? O kay Kibuloy ba? O sino-sino diyan? Sino ba talaga? Yan ang tanong. Sino ba talaga? Lang gusto ni Satanas puro lang kayo tanong. Di ba? Walang sagot. Kasi ang totoo, may sagot sa Biblia yung mga tinatanong mo na hindi nasasagot ni Elion. Yung mga hindi nasasagot ni Elion. Kasi ang tanong mo, kung sino yan sila talaga. Kaya tumbukin mo ganda yung tanong mo kasi may tinutumbok ka kung sino yun sila, pero sabi ni Elion, wala na, diba? Wala. But ang totoo, meron. Yun na nga yun. Yung unang 1:39, di ba? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sila yung tinutukoy doon. Kasi ang bawat tao na nagsasabing sila'y sa Diyos, may pakikiisa. Unang Juan 1:6, ang sino mang nagsasabing siya'y may pakikiisa sa Kanya kay Kristo yan. Ang ibig sabihin niyan, sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. No? Kasi Efeso 4:3. Ingatan natin ang ating
ating pakikiisa ah, pak- ah, sa Diyos, no? Ang sino mang nagsasabi niya na sila ay sa Diyos, sila ay iglesia. Kasi dapat ang iglesia, kasi malinis na. Nilinis, sabi, saan ba sila nilinis? Hindi rin na nila sagot kanina. Ano? Hindi nila sagot. Pahapyaw din, kasi hindi nila alam. Ang totoo, sabi din doon sa unang 1:1, 1:9, 1:7, no, na nililinis kayo at pinapatawad sa lahat ng inyong kasalanan. No? At hindi lang yun ang ginawa ni Kristo. Kaya nga mabuting balita. Sabi din ni Juan sa John 1:29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi lang naglilinis, kundi nag-aalis. Diba? Kaya kung wala na yung kasalanan, ang tanong, magkakasala ka pa ba? Hindi na. Kasi ang sabi ni Pablo, kaya nga sabi ni Pablo, hindi na ako ang nagkakasala. Nakita ni Pablo, yan yung logic na yan eh. Hindi pala siya ang nagkakasala, kundi ang kasalanang nananahan. Merong nananahan sa loob. No? Kung kayo, no, hindi kayo naniniwala sa demon possession, totoo yun. Diba? May mga taong pinalayas nga ng Kristo ang mga demonyo sa kanilang katawan sa Biblia. Diba? Ganon din ang taong nagkakasala. No? Meron din daw babae na nagbebenta ng kanyang sarili. Paano pinagaling ng Diyos yun? Pinaalis din ng masamang espiritu yun. Di ba? Kaya ang mga kasalanan, sabi nga nila, talagang ito hindi talaga ikaw, kundi ito'y demonyo na nasa loob. Kaya, at saan nagtatago yan? Nasa kaisipan. Kaya ang kailangan katwiran. No? Nasa katwiran ng tao, nasa kaisipan ng espiritu, isip, aral. Sa pangalan ngayon, sila'y nag-i-exist na lang sa mga Kristiyano, sa kaisipan. Kaya inaalis ng ROG. No? Ito yung ang sabi nga ang nagkakasala ay sa dyan. Paano kung ang iyong kaya ito mga nagdadala nito galit sa hindi nagkakasala kasi dalawang binhi, salita yan eh. Ibig sabihin yan, salita ng diablo at salita ng Diyos, katwiran ng Diyos. Binhi sa Lucas 8:11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi nila maunawaan talaga yan. No, nakasulat din yan sa Revelation chapter 12 verse 10. 8-10, no? Walang masama na makakaunawa. Sabi yan, totoo yan. Kaya kung titingnan nyo, ang kanilang message, no? Message, sa pagbabasa sila ng Biblia, hindi nila malaman kung paano sila makakalapit sa Diyos. Kasi, kaya puro patanong. No? Walang sagot. No? Pero ang inaaral kasi ng ROG talaga ang sagot. Kasi si Jesus ang sagot. No? Na kay Jesus ang sagot. ROG. Na, saglit lang kapatid, may saglit na lang, 1 minuto na lang. Yung hindi, yung sinasabi kasing walang nagkasala, walang matuwid na hindi nagkakasala. No? This is about a prophecy dito sa atin ngayon, sa panahon ngayon. Kasi sa panahon pa lang ng Old Testament, sinasabi na itong may mga taong lalapit sa Diyos, ilalapit ng Diyos, itutuwid ng Diyos. No? Mula sa pagiging hindi matuwid. No? Di ba sa Roma 3, kailan ba naging matuwid ng tao na yan? Nung binayaran ng kanyang kasalanan. Pero bumabalik-balik sa kasalanan. No? Kaya ang nangyari diyan sa Ecclesiastes 7:20 hanggang 26, nakaalis yan. Nakawala yan sa silo ng diablo. Basahin sa diretso hanggang 26. Kasi makakaalis yan. Sino yun? Yung mga may tunay na may takot sa Diyos. Makakaalis sa silo. Kasi silo ng diablo yun. Nasilo. Yan yung ibig sabihin sa mga Kristiyano. At ay yung nagkakasala na yon ay ipinadala sa Ezekiel
para ituwid sila, no? Ezekiel 3:20 to 22. At sila'y hindi magkasala. At sila'y hindi nagkakasala. Kaya yung matuwid na yon na nagkasala, itinuwid, hindi na nagkakasala. Ezekiel chapter 3:20 to 22. This 18 to 22. Tingnan niyo dyan. Kaya ang totoo niyan, ang tunay na mga na tinatawag iglesia ng Diyos ay mga hindi nagkakasala. Kasi sila, nasa kanila ang binhi. Yan. Sige kayo na. Daming nagkiklaim. Sos. Paano yung masasabi niyo daming nagkiklaim? Sos. Roger. Isos. Kaya Tandaan kailangan mo. hindi nagkakasala. Doon mo makikilala ang sa Diablo at sa Diyos. Isos, Sa Roman tandaan 3. mo ang Sabi mga sa talata na unang binabasan. 1:3, 8 hanggang 9. Dito makilala natin ang sa Diyos. Kasalanan Kasi ang kasalanan, ang nagkakasala ay sa Diablo. Basahin natin pen yung unang Tandaan mo 1:3. yan. ROJ, yung mga binabasa mo, tama yan. Kuya Boy. Ang problema diyan, hindi yan lapat sa mga leader ng mga simbahan ngayon, sekta o samahan. Hindi yan lapat. Lapat lang yan sa grupo ni Kristo mismo, yung tagasunod ni Kristo, hindi tagasunod sa mga leader ng simbahan ngayon. Yung Pero tungkol talata yan mong sa'yo, binabasa, tama yan. Ken. Kasi kung tungkol yan sa sino mang. Di ba? Sa sino mang. Kasama ka doon kung tatanggapin mo yung katwiran ng Diyos. Basahin natin, pen. Basahin natin. Wait lang. Basahin natin. Sabi doon sa 3:9, hindi nila kasi nakukuha yung buong context. Ano ba yung hindi